media ay kasabwat ng gobyerno. Pag ayaw nila iulat yung totoong nangyari, hindi lang nila ulat. Ngayon, the question is how much money ang natatanggap ng mga buwaka ng inang media na ito. The fact na sinabi ni SAS na kalahat 500 million. Yeah, tama. 500 million ang media budget nila para sa mga what do you call it? Mga bayarang media. Ang Congress, how much budget ang meron si Gibo para makapag-create siya o makapag-command siya na mag-news blackout. To support the proper chain of command at professional soldiers, we firmly believe that Secretary Gilbert Teodoro lacks the competence to lead the defense and professionalism to take full responsibility of his actions. Kasi nakita nyo naman ang kanilang statement ng DND at mga sundalo at ang kanilang mga spokesperson na talagang hindi nagtutugma. So true enough, according to this letter, the recent Ayungin incident on June 17, which humiliated the ranks of the entire military service, is a direct result of his narcissistic attitude and ambitious pursuit of getting elected to a national post. Secretary Teodoro unilaterally decided to carry out this operation, disregarding the opposing comments and military planners and strategists at the AFP and DND. So ito ay nagdesisyon na siya on his own, na hindi ginamitan ng utak, hindi ginamitan ng maayos na pagplano at strategy. So nag-decide lang siya, then later on, 'di ba? Iba-iba ang statement. So talagang isinasalang kayo sa kamatayan, sa gurguran. Kung ganitong may sabi nga ng mga military, may narcissistic attitude ito, manang-mana sa kay Lisa. Manang-mana kay Marcos Jr. na mayroon silang mga they are mentally challenged. Okay? May mga saltik. Sabi ng AFP, this rotation and resupply, Aurora operation was never approved or even discussed at the National Task Force for the West Philippine Sea or National Maritime Council. So, yung resupply daw doon sa Ayungin Shoal ay hindi na-aprobahan pala ito. Pero si Gibo lang ang nagdesisyon. Tama ba yon? Na dapat itong mga ahensya ng gobyernong ito ay kinukonsulta nila para magkaroon sila ng shared insights, planning, kung ano ang approach nila. Sabi dito, the planning of this abysmal military operation was never shared. Yan, sinabi niya na, with any of the concerned government agencies that have a clear stake in the West Philippine Sea. Hindi siya nagkonsulta, nagdesisyon ng ang gago. Imagine ninyo, wala naman siyang alam. This is precisely why it took so long for any of the agencies in the national government to issue a statement, 'di ba? It takes time bago sila nag-issue ng statement doon sa Ayungin Shoal, naputulan pa ng daliri doon si Palanga, si Facundo. Ang tao ng mga sundalo. Okay. While the People's Republic of China dominates the social media platforms with their version of the story, humiliating the Philippine Navy's elite force, the lack of information for the officials to counter China's narrative was further exacerbated by Secretary Gibo's strict order of news blackout. Gaano ka irresponsable? Okay? Dahil hindi sila sumagot kagad, may news blackout. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang mga media ay kasabwat ng gobyerno. Pag ayaw nila iulat yung totoong nangyari, hindi lang nila ulat. Ngayon, the question is how much money ang natatanggap ng mga buwaka ng inang media na ito. The fact na sinabi ni SAS na kalahat 500 million. Yeah, tama. 500 million ang media budget nila para sa mga what do you call it? Mga bayarang media. Ang Congress, how much budget ang meron si Gibo para makapag-create siya o makapag-command siya na mag-news blackout. So nakita niyo mga kababayan, sabi ng mga militar, ng ating mga kagalang-galang na mga AFP, no? While our soldiers was being ridiculed and judged publicly with the only violation of complying
with his orders, he remained quiet, never took responsibility of this operation. So habang kung ano-anong mga, kung ano-anong mga pinagsasabi ng social media o kung sino-sino pa dito sa ating mga sundalo, tahimik yung nag-utos sa kanila para dun sa resupply na yon na hindi naman nag-consult. Okay? Hindi nakipag-konsulta sa dapat ahensyang kukonsultahan niya. So ano to? Narcissistic talaga to. Trip-trip lang talaga nila. So isasalang talaga kayo sa kamatayan, mga palangga. Magugurgur talaga kayo dyan sa China, sa South China Sea. Nakakagalit. Kaya alam nyo, sabi ko nga ito mga palangga ko, mga bruskong mga AFP. Alam nyo, kailangan kumilos na kayo mga palangging. Sabi dito, as an experienced politician, he only took the spotlight when he saw the right timing after the Honorable Executive Secretary's press conference. Okay? Si Gibo ito. Sino honorable si Presi? Si Bersamin? Mali ito. Mga sir, hindi yan honorable. Honorable. Walang honorable dyan sa kanila. Kayo ang honorable. Kayong mga lumalaban dyan sa ground, kayong mga sundalo, na kayo po ang sumasangga ng mga palakol, ng mga bala, kung ano-ano pa man, kayo ang honorable. Kami ay may ano sa inyo, may papugay at may utang na loob ang bawat Pilipino kasi kayo ang sumasagang ng bala para sa Pilipino. They're not honorable. They're all kawatan. You should put that in your mind, mga darling. Okay. Even our allies, particularly Canada, the US, and Japan, were disappointed when they deployed their vessel for the maritime cooperative activity a day before the RORE. Nag-deploy pa lang Canada, US, at Japan. Only to later find out that they were not informed about such failed operation. So walang communication, walang proper communication and coordination. So kahit saang aspeto ng buhay, kung walang proper coordination at communication, kahit sa magjowa, kapag communication failed, shout out sa friend ko, kay Letlet, pahilig sa dyan sa ganyang word. Kapag communication failed, hindi talaga magkakaroon ng successful na pag-uusap or successful na proyekto. Kaya nagkalit sila, kaya nautdan ng daliri itong ang kawawa nating sundalo. 'Di ba? O Navy, nakita ninyo doon sa Senate hearing kay Amy Marcos na si Mr. Facundo habang nagsasalita sa Senate hearing, hindi siya makapagsalita coming from his story. Yung experience niya kasi kino-quote siya ni Gibo. 'Di ba? Hindi nga kaagad nila pinagsalita yan. Dahil ang sabi, ang nakakataas daw ang mag-explain kung ano ang nangyari doon sa Ayungin Shoal, doon sa resupply na yon. Kaya nga sabi ko doon in the past, sabi ko, bakit si Gibo ang magkukwento? Hindi naman siya ang nandoon na naka-experience siya ng pangyayari doon sa girian between Chinese and our mga palangga. Yan ang napapala ng bangag ang presidente ninyo, mag-a-appoint din ng bangag. Sabi ng AFP, Secretary Gibo's hasty and unreasonable decision to push for the military-led RORE operation indicates a lack of strategic thinking in managing our West Philippine Sea. It appears that his main concern is to maximize his own publicity rather than considering the potential consequences and risk of such an operation. It is concerning that he failed to take into account the high possibility of miscalculation and the potential escalation to war. Isibangag ang may author niyan, mga palangga ng AFP. Well, itong letter ninyo papunta kay Bangag. Di ba, paulit-ulit namin sinasabi, andan si Attorney Vic, andan si Attorney Harry Roque, na isasalang tayo kayo dyan sa bang-bang-bang. Hindi ko nga alam mga sir, mga ma'am, bakit ngayon tahimik pa rin kayo? Naka 2-year rule na tayo, naka 2 taon na si Kuting at saka si Inday. Ano bang inaantay ninyo? Patuloy ba kayo na magsusuporta dito sa bangag, wala sa ayos, at mga kawatan? At ang nagpapatakbo ay si Lisa? Hindi si Marcos Jr. ang magpapatakbo sa Pilipinas dahil wala nga po siyang sa tamang pag-iisip. Why?
Ang breakfast ay Mary J. Ang tanghalian ay bartikan, alak, then pulburon. So what do you expect? Talagang hindi lang daliri mautod sa inyo, pati liog nyo, magurgur dyan. Wisit. Okay. Sabi ng mga palangga nating AFP, the morale of a significant number of our top-ranking general officers is currently low. O yan ang ginawa kay General Chofilo. Yan ang ginawa dyan sa PIDEA ng mga general, even mga lawyers. Yan ang ginawa dyan sa AFP, yung mga pinagtatanggal, pinagpa-floating. Talagang bababa ang moral ninyo hanggat pumapayag kayo, mga sir, mga ma'am, nagpapatakbo sa inyo ay bangag. You have to get up and speak up. Sabi ko nga, araw-araw, 2 taon na nga ako nagnangal-ngal dito eh. Magbasa kayo ng libro ni Attorney Vic para makita niyo yung mga ebidensya. Kung manalo ako bukas sa loto, bibilin ko lahat kukumprahin ko lahat ng libro ni Attorney Vic, pamigay ko sa mga polis at saka sa mga inyo sa AFP para magbasa kayo, makita nyo dito kung gaano kademonyo si Lisa at si Bangag Jr. Ito ang sagot sa mga katanungan nyo. Ito ang sagot, confirmation sa expose ko. Andito po, original ang mga dokumentong nasa loob nito. You have to read para sa future ninyo. At hindi ang nagpapatakbo sa inyo ay si Lisa Tanas. Yung yawa na yan. Nag-consumption ako sa inyo mga sir. I don't know anong inaantay natin. Pero it's okay. May mga magaganda naman tayong mga balitang narating at baka yun ang inaantay nyo. Sige lang. Okay? Sabi ninyo, AFP, this can be attributed, sulat nila to kay Kuting eh. This can be attributed to the fact that meritocracy and qualifications were not given priority when appointing AFP unified commanders. Instead, selections were made solely based on his personal choices. Saan pa magmamana yan? Diba? Ang i-appoint niya dyan na mga commanders, yung mga bangag katulad niya. It's the same thing, sir, mga ma'am, sa pag-appoint ni Bangag, ni Lisa, sa Bureau of Customs. Kila Rubio, kila Raval, kila Filimon, at si Michael Mao, kasama yan, na pagnanakaw ang ginagawa. Hindi kaming doon sa kanilang eksperyensya o anong merit, bakit kailangan sila ay ilagay dyan. Diba? Anong kwalifikasyon nila? Kasi ang ina-appoint na mga yawa na ito ay mga kasabwat nila sa pagsasmuggle at sa case ni Gibo, yung kasabwat niya na mauto-uto niya lang na mga commander na kahit walang skill o walang knowledge, proper knowledge to deal with this kind of problem. So I'm telling you, mga bruskong mga uniformadong kapulisan at kasundaluhan, sayang naman ang inyong paging brusko, diba? At paghanga namin sa inyo, kung magpapasakop lamang kayo sa mga bangag at kay Lisang kidnapper at kawatan. Araw-araw po kayo ay kinakawatan. Ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay kinakawatan ng kinabukasan. Sabi nyo nga dito, tuloy ko lang, the Board of Generals has become the Board of Gibo. Now you know. Ito'y nagre-reflect sa kay Bangag Jr. at kay Lisa Tanas. Sino ba nag-appoint kay Gibo? Di ba si Lisa Tanas? Furthermore, there is frustration and anger within the AFP regarding the unceremonious relief of Vice Admiral Abet Carlos. O ayan, a 3-star general who is currently in floating status. Sino ba sa inyo? Okay? Ang nakapalo dito na ang tagal ko ng pinagsasabihan, mga kababayan, yung pagtatanggal o pagpo-float sa ating mga general. Okay? Sabi nga ni Attorney Glenn Jong, you heard it first from Maharlika Channel, from me. Yung mga floating na yan, I am concerned sa inyo. Binababoy kayo, Pero tama naman nagsulat-sulat kayo, pero para sa akin, wag na kayo magsulat-sulat. Lumabas na kayo sa kalsada at magsalita kayo, you speak up, then tapusin na natin itong mga kahibangan ng mga yawa. Vice Admiral Abet Carlos, di ba? Ay 3-star general. Ganito nila binababoy, mga sir, ginoong gagmay. Ganito kayo babuyin kasi nga, ang breakfast, Mary J, ang tanghalian, alak,
bartikan, ang pangpatulog bago matulog ay dumudugo na yung ilong sa kasisinghot. Enough for the sulat-sulat. Lumabas kayong lahat para matapos na itong ginagawa ni Lisa sa inyo. Sabi pa nga dito, itong si 3-star general na to, okay, floating status, sabi dito, we recognize such unfairness as Vice Admiral Carlos is a patriotic soldier with a lengthy military service to our countrymen, to our country. Yun ang sinasabi ko sa inyo, binababoy kayo. You've been there. Nag-aral kayo. Pinaaral kayo ng inyong mga magulang. Nagsunog kayo ng kilay dahil para maglingkod kayo sa ating sambayanang, sa flag, sa ating mga mamamayan. Sumusumpa kayo. Dumaan kayo sa rigid training. Grabe ang training ninyo. Tapos susunod lang kayo sa isang bangag. Oh my God! You have to get out from your barracks. Pumunta na kayo dyan sa gitna ng EDSA, o gusto nyo sa Maharlika Avenue, may avenue ako dyan. Dyan kayo mag-speak up. Sabi nila, mga kababayan, Mr. President, we respectfully request your intervention to replace Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ayaw, pakikinggan kayo. Si Lisa ang nag-appoint dyan. Our problem in the West Philippine Sea will only worsen if our defense secretary continues to prioritize his public stance instead or de-escalating the tension that he has created. In the Philippines, the concept of usurpation of power is addressed under various laws that deal with the illegal or unauthorized assumption of public office or authority. Some relevant ano sabi dito? Laws and kasama pa doon sa sulat niya. Okay, yeah. Anyway, hanggang doon lang pala 'yon, yung sulat. Okay. So anyway, 'yun ang teka, tagalin ko itong alindog ko. Kaharang So ngayon, mga palangga, ayan, naimbierna na ang ating mga AFP. So ano gagawin niyo ngayon? Nag-news blackout kasi palpak. It's the same thing po ang ginawa ng media na news blackout nung nilusob ng 2 batalyon ang KOJC. Sabi ko nga, kahit ano ang relihiyon mo, dapat ay mayroon kang pakialam o pagmamahal sa kapwa mo Pilipino. Look at what's going on now. Tignan mo. Because binanggit nila dyan na nagkaroon ng news blackout doon sa eksena nung June 17 dahil sa utos ni Gibo. Diba ganon din ang ginawa nila ng gobyerno? Kasabwat yung mga media na yan. Ni walang pumunta doon na mga media sa Davao na nilusob nila nang wala silang warrant of arrest. Nilusob nila ang mga members ng KOJC. Ngayon, tignan nyo, bigyan ko kayo ng timbangin ninyo. Mga sir, mga ma'am, lahat kayo. Nakakagalit na mga hinayupak na to. Look at Trillanes now. Napinitik ko yung itlog niya nung pumunta dito sa Amerika. Si Trillanes ngayon, pinalilibutan ng mga media na akala mo rockstar na walang bayag. Binabaiyan. Okay? Dahil kakainasuhan niya si Pangulong Duterte at si Senator Bongo. Kaya nga sabi ko kay Senator Bongo, alam nyo, Senator Bongo, ipakita nyo, pangil nyo lahat, kayo ni Senator Bato. Kaya minsan nanggigigil din ako sa inyo Diba? Dapat sabi ko sa inyo, naku, ipatawag. Ngayon, yung mga maiingay dati, nagbiglang tumahimik, alam na. Yung mga sinasabi nila na hindi kasabwat daw ng gobyerno. Bakit tumahimik? Maraming naging issue ngayon, ba't ayaw ibalita? Ang sabi ni SAS, si SAS hindi basta-basta yan. Meron daw 500 million. Ikaw ba naman 500 million? Hindi mo kikitain ng ilang taon yan sa pagbabalita mo. Kung tatahimik ka lang. Di ba? Ito ang sabi ni Maharlika. Ito daw mainstream media. Yung iba, kasi meron namang iba dyan na hindi nadadala dyan sa 500 million na yan, lalo na SMNI. Siyempre,
Tahimik ito, patahimikin ka lang sa halagang ganyan. Aba, napakasimpleng trabaho. Tatahimik ka lang, meron ka ng milyones. Di ba? Totoo ba? Totoo ba? Alam nyo ba kung ano yung mainstream media na pwedeng may pa 500 million daw? Comment tayo dyan. Baka lang naman. Nako. Pero halata naman eh. Ay, kita nyo naman. Siyempre, mabilis silang magbalita kung pabor doon sa nagbabayad siguro. Pag hindi pabor, tahimik. Tamimi. Sus, pera-pera. Pera-pera lang yan. Yan ang karamihan masisilaw talaga. Isipin lang nila, yan lang naman, mabilis lang naman trabahoin yung pagiging tahimik. Ang bilis lang no? Ang bilis lang, bawas na sa trabaho mo, sa pagbalita, lumaki pa yung kinita mo.